Hi, hello mga kaibigan. So, Admin Rich po ito. Ang gagawin po natin ngayon mga guys ay pakikinggan po natin, no? Yung press con ni Sarah Mau at atin pong kokomentuhan mga kaibigan sa kapag meron po tayong maririnig na dapat komentuhan, kokomentuhan po natin. Ginawa ko 3 times ang speed nito kasi ang bagal po niya magsalita. Parang napakabagal mag-process ng kanyang brain cells. Kaya ang bagal-bagal niyang magsalita na parang si Kuya Cesar, no? So, ang bagal niya magsalita. So, ginawa ko po siyang 3 times ang speed para hindi po kayo maboard, no? So, ito na po. Pakinggan po natin ang kanyang mga sinasabi. Antayin muna natin yung next house hearing. Kasi kung pa yung mga sinasabi doon for me to answer. So, antayin muna natin ang house hearing before we talk about the house probe. Antayin daw muna yung house hearing bago daw mag-talk sila tungkol doon sa house probe. Kita mo mga kaibigan, pwede naman siyang pumunta doon sa Congress, di ba? At sagutin niya yung mga katanungan ng taong bayan. Pero bakit hindi niya magawa? Kasi hindi po siya sanay sa ganoon mga kababayan. Mas sanay po siya dito na siya lang mag-isa at kontrolado niya at siya ang nagko-command at siya ang namimili kung ano yung tanong na dapat itanong sa kanya. Diba? So, hindi po talaga siya marunong sumagot sa mga abrupt questions. Ito po ang kanyang weakness. So, kapag ganyan, mga guys, hindi yan po pwedeng maging Pangulo ng Pilipinas. And then sa Quad Committee, hindi pa naman nila nasasali yung pangalan ko doon. But I heard na gusto nilang isali yung pangalan ko doon. So, antayin na lang natin pag nasama na yung pangalan ko doon. Kita nyo na, mga kaibigan. Hindi pa naman daw nasasama yung pangalan niya. So, kapag nasama na lang daw yung pangalan niya. Kita nyo? Ano yan? Pagbibintang na naman. Diba? Katulad ng ginagawa niya palagi, na ipapa-impeach daw siya, na siya daw ay pinagtutulungan, puro pagbibintang. Mahilig po siya sa pagbibintang. Tuloy natin. And then sa DSWD AX, answered by Norman Galoro already. And then other political issues, sa susunod na natin i-take up. Okay, so wala na tayong pag-uusapan. Thank you. Okay, so saan ba magsisimula? Diba? Diyan siya magaling. Magsisimula ako sa, you have to bear with me ha. We'll start with 2021. Doon tayo magsisimula sa 2021. So, pero mga kaibigan, hindi doon muna tayo siya kay PRD, makamove then on. mag-move tayo kay BBM, Grabe, and no? then we move to Hindi po siya makamove Martin on, mga Romualdez, kaibigan. and then 2021, ano na ngayon? meron isang version 2024 na? of that triangle. Hindi muna natin siya i-mention because I'm waiting for more information coming out doon sa House Probe bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro, a little of confidential funds. Okay? Little. Okay. Little of confidential So, 2021. funds lang. Kita niyo mga kaibigan, no? Kasi Talagang, madami ang nagsasabi na kung we are on this road to perdition. Our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig siya sa tatay niya, tumakbo siyang president, then hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. Ay, hindi lang yan isang beses na narinig ko, madaming beses. Even, okay, narinig namin. Diba? Nung pumunta ka sa KOJC, yan ang sinasabi sa iyo ng mga taga KOJC na kung tumakbo ka lang sana as President of the Philippines, hindi magkakaganyan ang KOJC. So, ibig sabihin, self-serving. Gusto nyo tumakbo ka. Gusto ng mga KOJC tumakbo ka as President of the Philippines para si Kibuloy ay walang kaso. Diba? Para yung mga kaso niya ay, katulad dati sa panahon ng tatay mo, yung mga kaso ni Kibuloy ay nawa-whitewash. Diba? So, yan ang gusto nyo. kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam niyo kasi, I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to
Sus, kunwari ka pa. Eh, lahat nga ng mga sinasabi mo, puro tungkol sa'yo, puro kwento mo, puro kesyo ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan, kunwari ka pa, huwag mo kami utuin dahil di mo kami mauuto. Talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never ever asked me to run for president. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya. Sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko, hoy, ang isda nahuli sa bibig, sa bahay ng asawa ko. Ibig sabihin, yung asawa mo may sariling bahay. Ibig ba sabihin yan, hindi kayo nagsasama sa isang bubong? Ibig ba sabihin yan, totoo ang sinasabi ng mga marites na yung asawa mo ay merong ibang babae at di umano ay may anak daw? From your word, from your mouth, sa bahay ng asawa ko. Di ba dapat sa bahay namin mag-asawa? Ganun dapat eh. Di bakit sa bahay ng asawa ko? Iba yan. Tuloy natin. Talaga, nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president. Kasi, nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko? Yung nanay ko. Because sa 7 discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. Pakialam. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Alam mo, wala kaming pakialam dyan. Nilagay ko yung nanay ko doon Kung para gusto kang patakbuhin, makinig siya sa wala aming kaming dalawa. pakialam. Kung Ni ayaw PRD. kang patakbuhin, wala kaming pakialam dyan. On the Diba? hindsight, Dahil nakaset na ang mind maybe namin na ang ginamitan ako tatakbo ng as reverse President of the psychology, Philippines PRD, ay hindi si ko alam. PBBM. Siya lang ang nakakaalam Hindi ikaw. kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Wala kaming Kung paki. magkaroon kayo ng Kahit hindi ka pagkakataon na tumakbo tanungin siya, o tumakbo tanungin ka, niyo siya wala bakit. kaming paki. Another Dahil isa lang ang tinitingnan namin, si PBBM proof lang, hindi ikaw. na hindi ako Bagal magsalita sinabi nito. ni PRD na tumakbo Guys, president. ginawa ko ng He 3 lets me times yan, yung speed, 3 times na, document, pero ang bagal pa rin niya dalawang magsalita. papers Ang in a bagal folder. mag-process ng Unfortunately, brain naiwan cells ko niya. sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos. You cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sarah should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sarah should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for President and Vice President. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PRD na document nung very last meeting namin. Dala niya yung document na yun. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo Ano ako for yun? president. And even if Alam namin doon. nagsabi siya, Wala kaming paki doon. hindi din talaga ako Ano tatakbo for relevant nun? president. Maaga ako nagsabi sa Diyos inyong ko. lahat. Sabi ko, Wala kaming paki doon. I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, Nonsense huwag nyo na muna akong ang tanungin about sinasabi the mo. presidency Wala para kaming hindi pa ulit-ulit yung pakialam. tanong. Kung gusto Antayin ba nyo na lang ni January Duterte, 2021, ng tatay mo pagdating na ng January tumakbo ka, 2021, or kung ano sa ayaw inyo mo nila ang tumakbo desisyon ko? ka, wala Ano bang kaming president pakialam pili? doon. And true enough, January 2021, maaga Bilisan ako mo na nagsabi yan. sa lahat, sa taong bayan, na hindi ako tatakbong Yun na president. eh. Unfortunately, Sinabi mo na, di ba? hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But, yes, anak ako may PRD, and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different
person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad, meron yan silang sariling damdamin. Oh my God. Yun yung unfortunate Yan. part Yan. noong announcement. Guys, exactly. Yan ang sinasabi ni Sara Ilago. Kilala niyo si Sara Ilago? Na-identify siya as, sabi din nila, sila yung nagre-red tag. Na-identify nila si Sara Ilago na komunista at kasapi daw ng kilusan ng mga NPA. Ganyan-ganyan ang sinasabi ni Sara Ilago na sinasabi naman ngayon ni Sara Duterte. Oh, yung mga anak niyo, hindi niyo yan pag-aari, hindi niyo yan may sarili yan pag-iisip, etc. etc. Sara Ilago, yung komunista. Yung sinasabi nilang komunista na NPA daw. So magkapareho sila ng sinasabi. So ibig sabihin ba nito, etong si Sara Duterte ay NPA? Komunista? Tuloy natin. Kung noong January 2021 na hindi ako tatakbong president, walang naniwala kasi sinabi nila, gagawin lang niya kung ano yung ginawa ng tatay niya. Hindi. Desisyon ko yun na hindi talaga ako tatakbo Diyos ko, president. ilang minuto na puro ganyan ang topic niya. Grabe no? Because at that time, Walang kasensense. ang gusto ko, Ilang minuto na? pangarap ng lahat siguro na mayors, maka 3 consecutive terms ka as mayor. Okay. So, klaro na yun. May questions doon? Yes, ma'am. Sino po yung nagsulat doon sa folder? Anong Unsigned siya, walang Ano, pangalan. And I think, sinabi Ano, nila legal? na maglagyan ng pangalan yung dalawang letters. Kasi it was really a Sara wala ka bashing. nakitang relevant dun sa document. sinasabi niya. It did not Unang say topic anything niya. nice about Ano me. pa kailam natin? So, I think sinadyan nila na Ano hindi concern sabihin natin? sa akin kung sino yung sumulat ng Diba? dalawang documents. How did you feel po when you Wala naman tayo alam dun sa document. Kung patakbohin Wala naman siya akong problema as sa vice president. sa sarili ko. Alam ko Or kung kung anong hindi siya patakbo, kayahan ko, wala alam ko naman kung anong tayo. kapasidad ko, alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So, kung ano man yung sabihin nila, nung dalawang tao na yon, hindi siya nakaka-apekto sa akin. Merong, yes, yun. Sige. Morning, Miguel. Further, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit down that I promised everyone. Sabi ko na mag-sit down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko kayo na it needs to sit down. Pinot off ko yung sit down na yon. Sabi ko nga I don't like talking about my life. So hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, Yung puro PBBM's kabuhay deception mo. claim versus VP Sinungaling. SD. Galing mag-gaslight, no? So, Liar. kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, in chronological Puro nga buhay order ng ko siya para pinagsasabi maintindihan niya, niyo di ba? yung kwento. Puro So, siya, yun yun. siya, Yung deception. siya. Actually, nung narinig ko yung deception, Para bang ang mundo ay naka-center sa kanya. naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Huh? Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante ko ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan, yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Marami mong oras. Saglit. Guys, may sinasabi ba si PBBM na, ay ito, pinagtuunan ko ng pansin. Tinanong lang si PBBM ng press. Kaya natural lang na sumagot siya. Kasi pag hindi naman siya sumasagot, sasabihin, ay, palagi na lang pinagtatawanan yung kapag tinatanong, hindi sumasagot. Pagkatapos ngayon, nang sumagot si PBBM, may sinasabi ka. Diba? Make sense mga kaibigan. Sumagot lang si PBBM sa tanong ng press. At yun lang ang sagot ni PBBM. Napaka-professional ng sagot ni PBBM. Hindi man lang siya nanira. Basta sinabi lang niya ay I feel that I was deceived. Yun lang ang sinabi ni PBBM. Wala namang sinabi si PBBM na pinag-isipan kong mabuti. Ako ay nalungkot. Wala namang ganun eh. Basta sinagot lang directly ni PBBM. Pero sinungaling, no? Gaslighter, sinungaling, lahat na.
nasa kanya. Diba? Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float? Oh, guys, kaya naman pala, guys, hindi niya iniisip na yung ginamit niyang confidential funds, mga kaibigan, biruin mo, safe houses lang. Milyones. Ganyan ba? Ganyan ba yung nag-iisip sa taong gutom? Oh, plastic, di ba? Dapat daw isipin yung taong gutom, hindi maka-afford ng spaghetti. Hello? Grabe ka nga gumamit ng confidential funds. Mabuti nga napigilan. Mabuti nga nalaman ng House of the Representative na ganito ang ginagawa mong pagwawaldas. Gaslighter ka eh. Tapos ngayon na nalalaman yung mga pinagagawa mo, da-divert mo ang issue. Diba? Yung mga sinasabi mo na tumaas ang bilihin. Hello? Sa panahon ba ng tatay mo, mababa pa ang bilihin? Sa panahon ba ng tatay mo, wala bang gutom? Puro gutom na ang tao sa panahon ng tatay mo. Dahil wala ngang ayuda, hindi nagbigay ng ayuda. Yung mga jeepney drivers, namamalimos sa kalsada. Oh. Kung pag-uusapan lang natin dito ay gutom, wala nang ira na may isip natin na gutom ang mga tao, walang iba kundi sa panahon ng tatay mo. Kaya, yung sinasabi niya mga kaibigan, puro kasinungalingan, puro gaslighting, di ba? Akala mo ang concern, akala mo napakabait, pero eto siya, lustay, nilulustay ang pera ng taong bayan. At hindi lang basta lustay, di ba? Grabe, milyon-milyon na parang kinakain ang pera. Tuloy natin. Ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay? Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nag-cocaine, pero sobrang lamig niya na yung sipon. Oh, sandali daw, hindi daw siya nag-cocaine. Tapos meron pa siyang dito, bandage. Ano na naman Huwag niya yan? lang ina-answer siya kasi sobrang dami natin. Kung totoo ba yung sinasabi ng mga tao, ng mga marites na Huwag niya i-observe kasi sobrang dami sinasaktan daw nito Mamamatay yung tayo sa sarili tulong aircon. kapag merong problem. Sinasaktan daw talaga niya ang sarili niya. Totoo kaya yun? Okay. Hindi ako umiyak. Hindi ako Remember, nag-cocaine. meron siya dito guys, Malamig yung di ba? Tapos ngayon aircon. meron na naman. Oh, di ba? Kakaiba. Okay. May So, something sa kanya, so yun, mga hindi ko kaibigan. na siya sasagutin. Tignan niyo siya, may something sa Kasi naman, kanya. hindi naman siya mahalaga sa bayan. Oh, hindi Pag-ilan daw, natin sa hindi kung daw anong nararamdaman mahalaga. ng president at vice president, di ba? Hindi daw mahalaga si PBBM sa bayan. Ako gani, Hmm. sabi ni Saya pa, dawat-dawat raman na. Di ba? Dawat-dawat ra na. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante. Excuse me ha, tinitira daw siya araw-araw sa committee hearing. Oh. Eto naman ang masasabi ko. Bakit patuloy pa rin ang probe dyan sa confidential funds mo? Kasi habang nag-hearing, lumalabas ng lumalabas ang mga katotohanan, yung mga nadidiscovery kung ano ang nangyayari sa confidential funds mo. Kita mo nga mga kaibigan, no? Ang AFP mismo ang nagsabi na hindi totoo yung sinasabi ninyo dyan sa DepEd na yung confidential funds ay ginamit di umano doon sa mga youth summit, no, ng mga kabataan. Anong sabi ng AFP? Ginamit daw nila ang kanilang sariling funding kasi yung activities na yun ay kanila talagang activity yearly. At ano pang sabi ng AFP? Nanghingi lang kayo ng certification sa kanila. Kahit wala naman kayong tinatawag na accomplishment, pero humingi lang kayo ng accomplishment report or certification to prove na meron kayong accomplishment. Pero ang katotohanan ay wala naman talaga. At maraming mga nakita, safe houses na 94,000 per day. O, sino ba ang nasa safe houses? Sino ang tinatago mo sa safe houses? O, guys, kung ang lahat ng ito, di ba, palagi kang ini-invite sa kongreso para sagutin ang lahat ng ito. Lahat ng mga katanungan. Kung meron ka sanang sagot, kung pumupunta ka sana doon at sumasagot, aba, mapapadali ang House probe
At hindi yung ganyan na ginagawa mo tuwing merong hearing ay nagpapatawag ka ng press con. Bakit hindi ka sumagot doon? Bakit hindi ka pumunta doon at sagutin mo ng diretso? Ang sabi nga nung ah, isang opisyalis ng DepEd, madali lang naman sagutin. Kung ginagawa mo talaga ang trabaho mo, madali lang sagutin. Bakit na hirap ka? Tapos dahil sa hirap na hirap kang sumagot, ang ginagawa mo na lang ay nagpapapress con ka at inilalabas mo yung gusto mong sabihin. Siyempre, press con mo yan eh. Ikaw ang bida dyan. Kung ano yung gusto mong sabihin, yun lang. Kung ano ang gusto mong itanong sa'yo, yun lang. Kontrolado mo ang lahat dyan. Dyan ka magaling. Pero hindi ka marunong yung mga abrupt questions. Ayaw mo. Kasi ayaw mo na nakukorner ka. Dahil kapag nakukorner ka na, yan, nagbubuga ka ng itim na likido katulad ng isang pusit. Diba? Yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. Sabi niya, I don't understand why we're talking about feelings. Guys, remember yung sinabi niya? Nung birthday ba yun ni Sen Aimee o birthday niya? Ano sabi niya? Mga kaibigan, pinatay nila ang feelings ko. Wala na akong feelings. Diba? Guys, kung meron man ditong nagto-talk about feelings at kung meron man ditong emotional, walang iba kundi siya. Sino ba ang palaging nagpe-press con? At sino ba pa ang palaging naninirang puri? Sino ba ang palaging nagpapapress con para maghayag ng kanyang mga kwento na walang kwenta? Di ba siya? Habang busy-busy ang Pangulo natin, habang busy-busy ang mga tao sa gobyerno, siya, busy naman siya sa paglalahad ng kanyang mga emotional na mga kwento na mga wala namang kwenta. Diba? And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas yung deception na yan. Dinamay pa And na. Mga taga Davao, ha? iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, Hello? hindi maganda yung reaction. Hindi taga Davao lahat siya. Siya ba'y nangilan, Kay siya ba'y OJC. nangudol, siya ba'y bagagnaw, kamusulti. Aba, ang sabi daw ng mga taga Davao, kay OJC yan eh. Ang sabi daw ng mga taga Davao, kay PBBM, siya na yung nandaya, siya pa yung makapal ang mukha. Oh, ganun na, sinasabi niya ha, mga kaibigan. Hello, sino ba ang nandaya? Sino ba ang nambudol? Di ba siya? Kasi si PBBM, ang pagkakaalam ni PBBM, magkaibigan sila. Pero, kamukat-mukat mo, hindi naman pala kaibigan ang kanyang turing kay PBBM. At sino ba ang nandaya? Di ba sila? Dahil pag upo pa lang pala ni PBBM, pinagbalakan na nila na patalsikin sa pwesto gamit ang formula ng GMA. Di ba? Pasabog yan ni Madam Ellie na DDS. Oh. Na I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos. Ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. Alam mo sa So totoo yun yung lang, context. Anong context? ganito yan. Okay? Ang nararamdaman namin, 2021, January. nabudol kami sa'yo. 2021, Budol ka. Budolera ka. October, filing. Kita niyo ako nag-file ng Kung po pwede lang nasisihin namin si PBBM dahil sinabi niya na ikaw ang iboto. Kaso, hindi Mayor namin talaga masisisi si PBBM eh. tatakbuhan ko. Wala na kaming Sabihin magagawa sa eh. akin na Wala rin narinig namang yung mga tao kwenta na kung we are sisihin namin si disappointed in you. PBBM na sinabi niya sa Sila amin, pagtakbo no? ba? Na ikaw ang Hindi iboto. siya kanaganin. Walang kwenta na manisi ng isang tao. Dahil unang-una sa lahat, hindi na babalik yan. Lagan ko, Pass presidente, is inayan, may pass. kabu- Diba? Dapat yan ang maging ano mo. Yan dapat ang itaga mo sa utak mo. Pass is pass.
kung ano ang nangyari na yan, hindi na yan maibabalik. So, itong tao na to, itong budulera na ito, itong babae na to, wala siyang alam kundi ibalik ang mga nakaraan, ibalik yung mga dati, manisi ng manisi. Guys, yan ang isang ugali na hindi maganda sa isang tao, ang manisi. Na kapag meron silang kapalpakan, instead na akuin nila at instead na harapin nila, ang gagawin ay manisi. Yan po ang ugali ni Sara Duterte. Ibang-iba. Kasi si PBBM po, mga kaibigan, never pong nanisi ng tao. Ang ugali po ni PBBM, hindi po siya naninisi ng tao. Diba? Pero itong babae na to, puro na lang paninisi, puro na lang pagtira, sinisisi ang mga tao. Kapag meron siyang nagagawang mali, yung ibang tao ang sinisisi. Napakasamang ugali ng isang tao ang manisi. Diba? Nagkaroon ako ng SWOT analysis para lang takbo hindi. Di ba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper na kahati ng ganyan. Okay, ikaw, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas madaming negative kaysa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number one doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko, magkaroon ng FEG na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow, Baliw. sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng FEG? Baliw, no? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng FEG tapos Mababaw. Diba? Baliw. So naisip ko, when I become president, meron akong FEG. Susunugin nila, ay magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao Ang babaw, no? merong ganon sa buhay nila. Parang hindi abogado. And then another positive was, Baliw. mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Just Makikilala ko na lahat Yun lang. ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko Babaw. lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho Babaw siya. doon na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon. Na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa. Sana man lang mga kaibigan, no? Yung maging pangarap niya, kapag isipin niya na, ay kapag ako naging Pangulo, gusto ko matulungan ang mga Pilipino na talagang wala nang maghihirap, na ganito, ganito. Kaso iba ang pangarap niya. Magkaroon siya ng FEG na sinusunog. Tapos makapunta daw siya sa mga lahat ng mga lugar. Hello? Ang babaw. Abogado ba yan? Grabe yan. Sa Davao City. At the time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. Zero ang utang Oh, ng Davao yeah. City. Dapat Number walang 4 bayaran. kami sa Sa laki ng competitiveness across the confidential country, funds mo. among all HUCs. Pag hindi mo ba naman binayaran Number yung 8 ang kapal na kami, talaga ng mukha mo. Nasyonal. Insurgency free kami. Sobrang Ang dami kapal ng na mukha awards. mo kung hindi mo If I naman remember bayaran. the So, sobrang number laki ba naman ng 170 confidential funds awards. mo. Ang 2016 namin until 2022 ang mga recognition namin sa lahat na ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami sa Davao. So naisip ko, baka naman, kung mapuntahan ko yung ibang lugar, maisip nila na, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway, sa ako, Wow. Kaya naman pala, di ba? 20 October, nakala Remember ba kaibigan, yung na-discovery ni General Torre sa Davao? Dinudoktor ang mga, yung mga report, police report, dinudoktor ang purpose para magmukhang mababa ang crime rate ng Davao City. Pero ang katotohanan, hindi po mababa ang crime rate. Marami pong krimen na nangyayari at marami pong rape case. Pero hindi nga lang nare-record kasi nga po, dinudoktor at pinapalabas na less crime
sa Davao. At pinapalabas na the safest place. Diba? Yun pala, dinudoktor. Napatunayan yan ni General Torre. Pagdating ng October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very Saglit. straightforward. Si Amy ang nagsabi niyan. Kasi unang-una sa lahat, si Amy, wala siyang tiwala sa Marcos. Unang-una sa lahat, si Amy, hindi buo ang tiwala sa mga loyalista, sa mga Marcos supporters, wala siyang tiwala. Pero kung titingnan mo, bakit matatalo? Bakit hindi dadali ng Bisaya si PBBM? Hello. Leyte, Romualdez yan. Diba? Ang Leyte ay Romualdez. Ang Samar, natulungan din yan ni First Lady ni Apo Lakay. Dahil sa San Juanico Bridge, pinagdugtong yan. Diba? At alam naman natin, marami ng supporter ang Marcos since 1950s. Mapa Bisaya, mapa Mindanao, mapa Luzon, mapa Solid North, mapa Metro Manila. Kaya imposible ang sinasabi mo na matatalo ni Lenny. Si Amy ang nagsabi lang yan kasi si Amy wala talaga siyang tiwala sa apelyedong Marcos. Pero si PBBM, malaki ang tiwala ni PBBM. Dahil palagi naman si PBBM nananalo sa national election. Nadadaya nga lang. Diba? Forward. It was all about winning, sabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman yung matuang istoryahan din eh. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Matakbo siyang president. And then ang answer niya was na. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si PG. So, ask PG to run as your vice president. Mabisaya ang natanan. And then she said na, I don't think kakayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos eh. Mainit na siya ngayon. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for vice president. Because I've never seen my numbers as vice president. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu, nakita niyo yun, diba? For an event. And, nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM at si Senator Amy. And, nag-request sila ng pag-usap din. So sabi ko, okay. Ako na sasagot. Nandun sila sa Cebu dahil merong event. Dahil invited sila ni Governor Gwen Garcia. Yun ang katotohanan. Hindi sila pumunta sa Cebu para i-meet ka personally. Pumunta sila sa Cebu dahil sila ay invited dahil merong event. Yun. Okay. Pag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto kong umeksena ni Martin Romualdez na magawa siya ng party-party ko na birthday. And then pag-upo ko doon sa, I think you see the pictures. Ako sa couch, tabi ko si BBM, sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbo president, sinabi ko na yan.
Sabi niya, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during birthday ko. May 29 ata sila pumunta. So, okay na yun. And then, we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Kasi, hindi naman talaga siya kasali. Sinisiksik lang niya yung sarili niya. Totoo yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto niyo? Tawag sa kanya ng mga kasamaan niya doon sa house. Tambi! Anyway, nagkaroon kami ng ibang meetings. Cebu pa rin. Face to face. Ako, sa BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon who can say that this really happened. So sabi ko, again, I'm not seeing my numbers. Kaya kung mananalo ako, sabi ko, okay lang sa akin tumakbo kay President. Sabi ko, number one, siguro man, ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbo kay President. I think may intindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-Vice President ako. Number two, madaming big ticket projects sa PRD, sa build at that time, na gusto ko sana. Saglit. Doon sa kwento niya, mga kaibigan, parang wala naman ako nakita doon na kinuwento niya na nakiusap sa kanya si PBBM na maging vice presidente siya, di ba? Wala. So, ginusto niya talaga, mga kaibigan, na mag-vice presidente ni PBBM. Di ba? Make sense? Makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. So sa ngayon, pag the third year na tayo, wala pa tayong nakikita ng big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi man ako nagmamadali, Sinungaling, wala diba? naman pupuntahan. And Sinungaling siya, mga kaibigan. Diba? Ongoing, yung mga ginagawa ngayon na proyekto, diba? Metro Manila Subway, yung Davao Bypass Road, at yung katatapos lang na inauguration ng Panguil Bay Bridge, at start na ng construction ng Cavite Bataan Interlink this 2025, at meron pa yung Davao Samal Island interconnection, no, bridge din yun, interlink, no, bridge din yun, mga kaibigan, at marami pang iba. May pinapagawa pa si PBBM Philippine Cancer Center, 21-story building. May pinapagawa pa na Kidney Institute, Heart Center of the Philippines, sa iba-ibang iba-ibang region, mga kaibigan. At yung pinapagawa na 6.5 million na pabahay. At eto, just lately, nag-inauguration ng sports center, no, sa Sorsogon, at saka ng housing. Ang daming pinapagawa. At ang daming mga nagawa na na-deliver na ni PBBM. So, nung sinasabi nitong gaslighter na to, nitong sinungaling na vice presidente, anong sinasabi niya? Na wala daw, wag tayo mag-expect. So, kapag may mga natapos, guys, tandaan nyo to, mga BBM. Pag may mga natapos sa mga proyekto, at etong mga DD sheets, nagsabi-sabi na salamat RRD. Guys, talagang babanatan ko tong mga to. Kasi sinasabi nitong Sara, wag na daw mag-expect, wala daw infrastructure, wala daw project. O, yan na, from her mouth, mga kaibigan. Titingnan natin yan. Babantayan natin, mga kaibigan, kung totoo ang sinasabi niyan. Kasi nagsisinungaling siya dahil ngayon pa nga lang, kita natin ang daming na i-deliver ng ating Pangulo. Di ba? Doon nga lang sa Davao Doon mismo sa Davao, di ba? May pinapagawa. So, yung malakondo na housing na inaangkin ngayon ni Baste, di ba? Kay PBBM yun. Kasama yun sa Build Better More ni PBBM. Diba? Tuloy natin. Naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. Naisip ko, I don't think kaya ko siyang i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So, ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nila number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So, I said, okay, I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty survey.
Sabi ko, oh, sige. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang nangyayari. So, natulog sila, and then, tinawag nila ako. Sabi nung nag-survey, ito yung survey, okay naman, sabi nung nag-survey, huwag lang kayo maghiwalay, mananalo kayong dalawa. Ito yun. Hindi pwede mag-picture. Pero pwede kayo makita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito, sa photo na ito. Ito, pinresent yung survey. So, May-cover lang yung mga tao na private citizens. Alam dito, Senator Aimee, Governor Claudio Bautista, Congressman Claudio Bautista, former Mayor Luigi Quisumbing, Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, infamous Vice President, BBM Sandro Marcos. Pwede nga tingnan mamaya, bawal mag-picture na. Okay. So sabi ko, okay, balikan ko kayo, kasabi ko pamilya ko. Kinausap ko, mama ko. Kinausap ko yung dalawa kong kapatid, si Paolo at si Baste. Umupo kaming apat. Sabi ko, takbo kong Vice President, ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbo Vice President? Walang sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo. And then sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, sumulat ako ng letter. Na-address ko kay PRD. Sinabihan ko yung kapatid ko, si Baste, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ang gawing number 3 itong Davao City? Kaya mo ba ang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, hindi mo pa kaya, hindi ako tatakbong Vice President. Sabi ng kapatid ko, kaya ko, gagawin namin. Okay, tumakbo kang Vice President. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you. Pag-idala nitong sulat kay PRD. Sabi ng Baste, ginanong doon ni PRD, and then gano'n niya. And then he said, no, wala na akong masasabi. Chat. So, okay na, sir, kasi kung baan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, nung tumakbo ko ang Vice President, alam na natin lahat yun. Tumawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yun. Okay? So, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo na pinatakbo ko President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako huwag ka tumakbo, President. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala yan. Kung ikaw ay President, mas mahirap pa. Yeah. Awa lang ako sa'yo. May heart pala siya. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan yung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, doon na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Ano ba ito nagkakwento? Parang pantay. Parang bugok, no? Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko Parang sa'yo. bata, nabugok. Dalawa lang ang request ko sa'yo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yun. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa'yo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ang problema ng insurgency ng terrorism. Yan sa Mindanao. Kinalakihan nyo yan. Naiintindihan ko siya. In fact, mabababa ako, insurgency-free ng Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, ito trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi may iwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako
sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth, hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, sa bata kasi hindi naman niya maintindihan na, oh anak, I have to consecrate myself to the service of the nation. Yung naman pwede sabihin sa bata, yun, hindi maintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na vice president ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman vice president tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, mama, may kailangan ako, mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-commendate sa DND. Hindi totoo yan. Ay, hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdulugahan. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Sana ginabuhan. Asam na siya to. Planning ako dito. Planning to overthrow the government. Kasi DND yan. Tama ka. Hawak mo ang military. Tama So sabi ko ka. sa sarili ko, ayaw ko. Yan nga Magtrabaho ng pinag-uusapan niyo, di ba? araw-araw ka Babagsakin ang pinag-iisipan Pangulo. na meron kang gawin. Samok ka siya ba? Magtrabaho ka, unya napay nga nga intriga. Madaot lang imong ang kamada. So ingon ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumipat sa education? Kasi tatlo naman yung plataforma ko. Pagpayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Kasi sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, hindi na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya, sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi na ako ang priority, hindi ikaw. Kasi yun yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them? A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So hindi na, isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Alam ko ng trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si Nena. So I said, okay, this is, some form of insincerity. Okay, pero problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan, di ba niya problema ng bayan? Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Hindi naman. So, liit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay, so, tapos, Saglit ha. Eto ha, mga kaibigan. Gusto niya suportahan yung kanyang travel. Ano yan, everyday? Ihatid sundo ka dyan. Hello? Ikaw lang mag-isa, ihatid sundo ka. Kung hindi ka naman bugok, mga kaibigan, kung hindi ba naman siya bugok, bakit hindi na lang siya mag-transfer dito sa Manila kasama yung pamilya niya? Di ba? Para malapit siya. Kasi, hindi tingnan natin mga kaibigan. Doon pa lang sa, di ba binatikos ngayon ng mga dilawan? Di ba? Meron siya noong post kung saan nakasakay siya doon sa helicopter na merong logo ng Office of the President. Binatikos di ba ng dilawan? Sabi, ay bakit yan? Napakamahal. Every now and then, ihatid sundo, napakamahal niyan. But di ba totoo naman yun mga kaibigan? Na siya lang, ihatid sundo? Bakit hindi na lang niya gawin ay lumipat na lang siya dito sa Manila at dito na lang sila tumira. Diba? Total, may mga property naman dito si Digong. May mga property naman sila dito sa Manila. Diba? Napakadali lang naman napakadali lang ng solusyon. At saka, iwas din yun kumbaga, iwas din yun sa aksidente. Biruin mo ha, alam naman natin na palaging umuulan, palaging bumabagyo. At hindi naman every time na bumabagyo, every time na merong kalamidad, hindi naman pwedeng lumipad, di ba? Oh.
Ang hina ng kokote na, napakahina ng kokote ng Vice Presidente. Diba? Eh, palagi tayong may bagyo. Sige sabihin, palaging hindi ka makakapag-travel. Hina ng kokote ng Vice Presidente. Sa totoo lang. Bukod sa napakamahal ng fuel, bukod sa magastos, mga kaibigan, sa fuel, time-consuming. At yun nga, kung merong mga ihahatid, syempre, ipaprioritize mo yun, di ba? Si F. Elisa, mga kaibigan. Oh, si F. Elisa, syempre, First Lady of the Philippines yan. Meron siya mga love for all. Oh, di ba? Meron siyang mga proyekto sa iba-ibang mga iba-ibang lugar sa Pilipinas. Siyempre, mas uunahin yun. First Lady yun eh. First Lady of the Philippines yun. Siya, Vice Presidente lang. Diba? Oo nga, wala nga mandato si F. Elisa, pero First Lady yun. First Lady of the Philippines. Better half yun ng Pangulo. Diba? So, natural lang, nauunahin talaga sa F. Elisa. Dahil sa F. Elisa, meron siyang mga proyekto na ginagawa, mga love for all. Oh. Kung hindi ba naman siya pugok, dapat siya na gumagawa ng paraan. Kasi mga kaibigan, biruin mo ibig sabihin, for 6 years, ganun ang gagawin. Ihatid sundo siya. Ba? Napaka-VIP naman niya. For 6 years, ihatid sundo siya ng helicopter. Napaka-VIP naman. Masyado naman siya nagpapa-VIP. Ang dami-dami na nga niyang mga PSG. Pagkatapos, pati ba naman sa helicopter, gusto niya siya palagi, every now and then, every day, ihahatid sundo. Grabe Sobra, BP niyo napaka-VIP Feelingera, feeling niya prinsesa siya.